how did the prosecutors and defense react to the impeachment court's decision on the subpoena requests? For details, let's talk to our mobile journalist in the Senate, Mary Mon Reyes, reporting live. Hi, Mary Mon. Lord, good evening. On the first day of week 3 of the impeachment trial of Vice President Sara Duterte, the impeachment court has now set its ruling regarding the requested to be subpoenaed documents, bank records, tax records, BIR records, and AMLAC records of Vice President Sara Duterte and her spouse, Atty. Manscarpio. Ang naging ruling kanina na binasa ni Presiding Officer Senator Chis Escudero, karamihan sa mga nire-request na records to be subpoenaed ay granted, maiilan na mga denied. For example, yung BIR tax records ni VP Sara, maging ng kanyang spouse na si Atty. Manscarpio, plus 19 corporate entities and one partnership na supposedly connected dito sa dalawa, they are granted. Yung ino-object ng defense na timeline, kasi ang nire-request sa prosecution, 2021 and earlier, so that's 2007 to 2021, granted din ito. So yung ino-object ng defense, ito ay dinenay ng korte at binigyan nila ng approval or granting yung requested timeline na from 2007 to 2021 ang records na kukunin din. Pagdating naman nga lang doon sa BI tax records ng dalawang business companies, to be specific, JTC Group of companies, pati yung Pikimong Philippines Corporation, ito ay denied kasi wala raw prima facie relevance na nakita. Pagdating naman doon sa records din ng AMLAC, pati na ibang bank institutions, peso bank accounts lang ni VP Sara, pati ni Atty. Carpio ang granted. Yung even sa 19 corporate entities, granted din, basta yung peso accounts nila. Pero yung bank accounts na foreign currency deposits, ito raw ay denied kasi it is excluded entirely unless and until a written consent of the respective depositors is produced. Same pre-2022 bank records ay granted. And yung 2007 to 2021, pati yung AMLA 5-year retention rule, lahat ng mga yan ay granted. Ang hindi lang din nabigyan ng approval ay itong AMLAC records din ng JTC Group, pati ng Pikimong Philippines Corporation. Lord. Paulit yung Pikimong na yun kasi very interesting yun at parang nag-chant ka ng isang cartoon title or book, no? Pikimong is what exactly, Mary Mon? Actually, yan yung titingnan din natin. Pero supposedly, ito kasi part siya nung business entities na connected dito kay VP Sara or kay Atty. Manscarpio, if not directly, beneficiary, nakapangalan, indirectly, and lahat ng mga ito ay paglalatag sana doon sa article of impeachment na patungkol sa unexplained wealth ng vice. Kaya hindi lang ito tungkol sa SALN na sinasabi kulang pa raw o hindi kumpleto yung declaration. It has something to do with all the assets, net worth, and liabilities ni VP Sara, maging ni Atty. Manscarpio. Pero out of the business entities, itong dalawa lang yung hindi nabigyan ng granting to be subpoenaed. Mary Mon, ano ang reaction dito ng prosecution? Did they view this as a victory? Where they are glad, according sa kanilang naging press briefing earlier, they are glad na ganito yung naging ruling ng impeachment court and they are confident still sa mga evidence na ipepresenta nila. Lalo pa ngayon, nabigyan na nga ng granting ng subpoena. So, obligado na ang AMLAC, pati ang BIR. But again, ito yung nililinaw doon sa BIR tax records. Kailangan maging malinaw din doon na walang malalabag na batas, lalo-lalo na kapag kukunin na rin yung permission or authority ng Pangulo. So, ito na yung naging sagot na sa matagal na inaagam-agam ng prosecution and ang aabangan na lang natin kapag ipepresent na itong mga ebidensya pag yung article of impeachment na yon on unexplained wealth ang isasalang. Lord. Okay, so ang mangyayari dito, sinabi ng korte na talagang aabot sa punto na yung kailangan talaga ng authorization ng Pangulo, as you mentioned. Pero yung proseso na kailangan gawin ng BIR Commissioner, ano ang kailangan gawin before those records can be submitted? Lourdes, July 30 kasi ang deadline nila, both PIR pati ng AMLAC. Pero dito sa case ni Commissioner Charlito Mendoza, ang sabi ni impeachment court spokesperson Atty. Reggie Tonggol, ngayon daw i-issue sa subpoena, so more likely bukas mapapadala at ma-receive na. Pero for the time being, para ma-meet yung deadline,
technically kailangan nang isot or isik ni Commissioner yung permission ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol dyan. And ito yung tulad ng nangyari ni former Commissioner Henares doon sa mga lumipas na impeachment trials na para hindi siya maput into jeopardy ng criminal case dahil baka may nalabag siya sa batas pagdating dito sa mga record na ito, at the same time para makapag-comply siya doon sa subpoena, kailangan niya at kakailanganin niya raw makakunin yung permission or authorization from the President. So, time is ticking. Nagsisimula na rin yung oras hanggang sa deadline, 9 a.m. of July 30. Lord. At yung inaasahang showdown ni Senator Ping Lacson at Senator Cayetano ay hindi nangyari. Hindi siya nangyari. The most that we saw was their exchanges on social media sa naging live stream ni Senator Alan Peter Cayetano, sa nagiging posts din and statements ni Senator Ping Lacson online. Pero ang nakita natin kanina ay manifestations from some senator judges. Yung isa, Senator Robin Padilla, na may nagmanifest lang siya na ina-address niya lang yung sinasabing hindi raw siya nag-file ng counter affidavit doon sa supposed obstruction of justice. Pero nagsalita naman si Senator Judge Erwin Tulfo na sinasabing wag dapat sayangin yung oras ng impeachment court para sa mga bagay na walang kinalaman sa paglilitis. Ang naging ruling naman dyan ni Presiding Officer Escudero, it will remain yung manifestation ni Senator Robin sa records, pero pag-uusapan ito ng mga senador, lalo-lalo na iba pa raw issue na kinakaharap o nais pag-usapan ng mga senador, sa plenaryo na raw yan during regular session. Alright. On that note, abangan natin ang mangyayari bukas. Tuloy ba ang upo ni Attorney Melvin Matibag ng NBI? Tama, tuloy tomorrow si NBI Director Matibag for the article of impeachment or yung tungkol sa alleged grave threats or pagbabanta ni VP Sara against the first couple and former House Speaker Romualdez. And then on Wednesday, mag-move forward na. Ito siya kasi yung last na ipepresent para dito sa unang article of impeachment na sinalang. Sa pag-uusog na sa susunod na article of impeachment, may pinapatawag na bank officials, former bank branch managers, and officials then from the records, legislative records ng House of Representatives ngayong Wednesday. Lord. Nako, deja vu. At magdala ka ng fire extinguisher bukas. Maraming salamat sa iyo. Marymon Reyes, our mobile journalist in the Senate.